So kung ang hinahanap mo sa isang running shoes is all-rounder, pwede sa easy run, pwede rin sa speed workouts, pwede rin panglakad, tapos magaanan, plated, at relatively abot kaya sa bulsa, baka ito na yung sapatos na yon. So wala nang paligoy-ligoy pa para hindi na humaba ang video na to. Ito yung pinakamagaan na running shoes ko ngayon. Around 190 grams lang. Tingnan nyo naman. Napaka eye-catching din yung kanyang colorway. Napakaganda. Masarap sa mata actually. So ito yung Chowdan Win SL. SL meaning super light. So gaya ng nasabi ko earlier, ito ay 190 grams lang sa size 11. Now kung maaalala nyo, isa sa running shoes ko rin, racing shoes actually, yun yung Chowdan Feeing PB 4.0, magaan din yon. Pero plated yon, around 220 plus grams lang yon. Ito, 190 grams. Tapos in terms of build quality so far, wala akong maipipinta sa sapatos na to. So far, maganda yung build quality niya, sa tahi niya, sa mga dikit niya. Now, ang stock height nga pala ng midsole niya sa forefoot is 19 mm. Sa heel part naman is 25 mm. So, ang drop niya is 6 mm. At dahil nga pinagaan itong sapatos na to, kapansin-pansin yung pagiging minimalist niya. Manipis lang yung upper niya, yung padding niya hindi ganun kakapal. Tapos yung structure niya, minimal lang din. Yung overlay niya, good enough lang para magbigay structure sa upper niya. Tapos itong toe cap niya, ganun din. Itong upper niya naman dito sa toe box area, kitang-kita or makikita natin yung loob. Kasi may butas-butas siya. Saka dito sa gilid, meron ding mga butas-butas yan. So walang problema ito kahit mainit yung panahon. Tapos dito sa likod na part, itong heel counter niya, hindi ganun katigas. Ang kanyang padding sa heel collar, manipis lang din. Pero ramdam ko yung lambot niya. Yung tang niya naman, manipis lang, walang padding. Suede-like material. Tapos sa gitna, merong ilang butas yan. Tapos itong extra eyelet niya, hindi ito yung typical na runner or pang runner's loop. Kasi parang pareha lang sila ng posisyon nung isa pang eyelet, yung sinundan niya na eyelet. Pero so far naman, good enough naman yung runner's loop na ginawa ko. Tapos ito naman yung kanyang insole na 5mm. Tapos ramdam ko dito yung pagiging dense niya. Now itong tanga pala niya, hindi siya gusseted. Pero itong sa inner part, itong ditong banda, nakatahi siya, naka-attach siya permanently. Itong kabila, free. Now itong midsole material niya, gawa sa TPU supercritical foam. Nakapansin-pansin, malambot pero dense. Saka isa sa nagustuhan ko dito sa sapatos na to, napaka-flexible niya or nabebend siya. Siyempre, this is non-plated pero meron siyang shank dito sa gitna. Maliit na shank lang, for stability lang siya. Now, itong outsole niya gawa sa marathon grade na CPU. So, ang CPU proven and tested ko na talaga na maganda yung kapit, maganda yung durability. Now, I am expecting na ganun din itong sapatos na to, itong outsole niya. Tapos so far sa naging test ko naman wala akong naging problema in terms of kapit. Saka kung mapapansin nyo, good enough din yung kanyang kapal ng kanyang outsole. At saka dito sa high wear area, dito sa heel part, mas pinakapal siya. Now, with all that being said, ito yung mga nagustuhan ko sa sapatos na to during my test run. Unang-una, syempre, kapansin-pansin yung gaan. Sa kagaya ng nasabi ko earlier, pwedeng-pwede itong pangmorma. Pwedeng-pwede siya sa lakaran. Pagdating sa kanyang upper, breathable siya. Yung kanyang toe box, roomy para sa semi-wide fit ko. At the same time, good enough yung structure niya kahit na strip down itong sapatos na to, good enough yung structure niya. Pagdating naman sa lockdown sa sapatos na to, wala akong naging problema. Mapa mid-foot man o kaya dito sa heel part. Especially na nasa isip ko earlier or nung nakita ko itong sapatos na to, napakanipis na kanyang likod na part itong heel collar na nasa isip ko baka magkaroon ako ng heel slippage. Pero so far naman, hindi ko naging or wala akong na-experience na gano'n. Overall, itong upper niya, goods para sa akin. Pagdating dito sa midsole niya, so far, napaka-natural ng strides ko dito. Although, masasabi ko na hindi ito para sa lahat, pero para sa akin, nagsimula kasi ako sa barefoot na running shoes. Actually, buhay pa yung isang barefoot running shoes ko dyan na ginamit ko early on nung nagsimula akong tumakbo kasi gusto ko palakasin yung aking mga paa. Ito napaka-natural. Tsaka, yun nga,
napaka-flexible niya. So, hindi talaga nagbago yung aking foot strike, yung aking running mechanics na na-appreciate ko sa sapatos na to. Pero yun nga, hindi ito para sa lahat. Kasi may mga ibang tao na gusto na medyo maximal yung kanilang midsole, itong stock height nila. Ito kasi lower to the ground. Protective pa rin naman siya. Gaya ng nasabi ko earlier, dense itong midsole niya. Made out of TPU na supercritical foam. Tapos syempre kahit lower yung stock height ng sapatos na to, komportable pa rin naman ako dito. Wala akong naging problema in terms of comfort. Saka surprisingly stable din itong sapatos na to. And of course, pwedeng-pwede siya sa easy run. At nasasabayan din niya yung ating demand pagdating sa speed workouts. Actually, kung wala kang ibang sapatos, pwedeng-pwede na to sa race. Pagdating naman sa outsole niya, maganda yung kapit nito. Saka syempre, proven and tested ko na siya. Gaya ng nasabi ko earlier, sa Chowda na mga CPU yung kanyang outsole talagang maganda. Maganda yung durability, maganda yung kapit, mapabasaman o kaya tuyong daan. Ano, para kanino ba itong sapatos na to? Kahit na sabihin ko na all-rounder itong sapatos na to, hindi pa rin ito para sa lahat. Kasi gaya ng nasabi ko earlier, lower yung stock height niya. May mga ibang runner dyan na talagang naghahanap ng higher yung stock height. Pero kung wala ka namang problema sa sapatos na lower yung stock height, saka yung hanap mo is magaan, maporma, all-rounder, pwede sa easy run, pwede sa speed workouts, tapos relatively abot kaya ng bulsa, saka maganda yung build quality, I guess you might want to consider itong Chowdan Win SL.